Mapagpalang araw po, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Sa oras pong ito, sapagkat ikaw ang aming Diyos na dapat matahas. Sumayin mo yung Santong Espiritu upang siyang magpatotoo po sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming kahilingan at panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayun po ay pumupuntahan tao sa mga sementeryo. Kasi po, Undas o November 1. Noong araw nakakaunti ang tao, tuwing November 1 lang po, tumutungo ang tao sa sementeryo. Okay na po yun. Pero nung dumami ang tao, lumaki ang populasyon ng Pilipinas, ang Undas ngayon, inahabot ng 1 linggo. Ano po? Kasi talagang napakaraming tao. Ano po? Maraming tao. Ilang milyones na po ang Pilipino. Kung araw-araw, merong nanganganak o pinapanganak, araw-araw din po, merong namamatay. Pero mas marami ang naipapanganak kaysa sa mga namamatay. Kaya naging lumobo ang populasyon ng Pilipinas. Lumaki na po. Ultimo yung mga bundok na walang dating nakatira. Ngayon, nadidevelop na po para meron tira ng mga tao. Ano po? Tignan nyo po yung Baguio City. Dati, kakaunti ang tao. Ngayon, overpopulation na po ang Baguio City. Ayon po sa kanilang mayor na si Mayor Benji Magalong. Talagang napapatunayan po talaga. Lumaki na po ang populasyon. Ano po? Kaya ngayon, ang Undas, 1 linggo. Ano po? Kasi, tingnan nyo po, yung pangatlong araw, ika-4 na araw, maluwag-luwag na. Di lalo na kung magpunta ka, yung 1 linggo, ay talagang maluwag na maluwag. Alam niyo po, ang pagtungo sa sementeryo, meron po akong dyan. Kasi po nung araw, bata pa ako, pumupunta rin po kami sa sementeryo, nagtutulos ng kandila, naglalagay ng bulaklak. Tapos pag hapon na, kumukuha kami ng kandila, patak ng kandila, iniipon namin. Yun ay project namin sa eskwela. Kasi naman yung mga teacher namin no sa elementarya kami, ang project nyo, floor wax. Kaya kami po, bata kami, hindi pa tapos yung kumukuha na kami ng kandila. Ano po? Pero nung panahon na yun po, nung bata pa ako, kasi 62 na ako ngayon. Nung nag-aaral po ako ng elementary, pinanganak ako, 61. Ano po, yan. Kaya, noong 60s po yung nag-aaral ako elementary. Kunti pa ang tao, pwede ka tumakbo sa sementeryo Ngayon, hindi ka pwede tumakbo. Bakit? Daming tao. Kasi kulang na lang, magpapalit-palit ang mukha. Ano po? Siyempre, noon wala pa tayong alam sa Biblia. Kung ano yung atin natututunan sa mga ninuno natin, sunod lang tayo. Kasi yun po ang nakikita natin sa mga matatanda natin. Sabi nga nila, yung nakikita ng bata sa matanda ay nagiging tama. Ano po? Dahil sa kawalan ng kahalaman. Lack of knowledge ang tawag po dyan. Pero nung malaki na po ako, nakabasa-basa na ako ng Biblia, nagiging iba na ang aking pananaw.
Ngayon, ang sinasabi ko, ang pagpunta sa undas o sa piyesta ng patay, ayan, tawag pa nila piyesta ng patay o piyesta ng kaluluwa o petsa 1, petsa 2 ng Nobyembre. Yun daw, 2, All Souls Day, araw ng kaluluwa. All Souls Day. Yung 1, All Saints Day, araw ng mga santo. Ba, ibig ba lang sabihin, yung lahat ng ting araw na November 1, araw ng mga santo. Ibig sabihin lahat pa ng namatay, nakalibing, ay mga santo. Pero naloko na. Kahit pala po sakal kang mamamatay, rapist, killer, santo ka pala. Ewan ko ba, sino naka-invento niyan? All Saints Day. O, kita nyo po, ano pa ba yung saints? Santo, banal. Araw ng mga santo. Yung November 1. Pag 2 naman, All Souls Day. Araw ng kaluluwa. Ay, bahala na po sila. Bahala na po kayo kung anong gusto nyo dun sa dalawa. Basta alam ko ngayon, 1 linggo ang undas. Kasi nga, sa dami ng tao, overpopulation na po, simenteryo. Tignan nyo nung araw. Kaunti nakalibing. Ngayon, apartment. Bukod sa apartment, patong-patong na sila sa loob ng nicho. Isang nicho, may 10 patay pala. Yung binabaw, kinuko po yung mga buto, nakasako. Ano po? Yung tatay ko po, kinuha namin yung buto. Nung nilibing yung nanay ko. Yan, magkasama sila. Yung buto ng tatay ko, nandun sa bubong. Sa nicho. Ay doon sa kabahong. Yan. Ako po mismo, kasama yung pisang ko na kinuha namin yung buto ng tatay ko. Nilagay sa sako. At nung ipasok po yung kabahong ng nanay ko, yan, kasamang pinasok po yung buto. Ano po? Yan. Pinaglaruan pa nga namin yung ulo eh. Pinatok ko pa sa dito eh. Ito pala yung tatay ko ako. By the way, dito po sa Biblia, meron pong nakalagay. Tandaan nyo po yung mga tao sa simenteryo, patay na po yon, lifeless kung tawagin. Wala na po yun, ano? Kahit yung kamamatay lang, bulungin mo, hindi nga makasagot eh. How much more, yung matagal ng patay, lalo nang hindi makakasagot. Yung Siob po, Siob, basahin ko po yung kasaysayan niya. Sabi niya po, 1 hanggang 10 ko lang babasahin na po. Ang buhay ng tao ay napakahirap tulad ng buhay ng isang manggagawa. 2. O ng isang aliping nagnanais na makapagpahinga tulad din ng isang manggagawang naghihintay ng kanyang sweldo. 3. Ganyan din ang kalagayan ko. Ilang buwan na akong naghihirap nang walang kabuluhan. Kahit gabi, naghihirap ako. 4. Tuwing nakahiga sa gabi, iniisip ko kung kailan darating ang umaga. Napakabagal ng takbo ng oras. Balisa ako hanggang magbukang liwayway. 5. Ang katawan ko'y puno ng uhod o langib. Pumuputok ang mga sugat kong namamaga at nagnanana. 6. Lumilipas po ang aking mga araw na walang pag-asa. Mabilis itong lumilipas, higit pa sa bilis ng isang mauusay na mga habi. 7. O Diyos, alalahanin po ninyo na ang buhay ko'y parang
ininga lamang at hindi na po ako makakadama ng anumang ligaya. 8. Nakikita po ninyo ako ngayon, pero hindi ako magtatagal. Makikita nga ninyo, ngunit ako'y nasa libingan na. Kung paanong ang mga hulap ay nawawala at hindi na nakikita, ganun din ang mga mamamatay, hindi na nakababalik. 10. Hindi na siya makakauwi sa kanyang bahay at makakalimutan na siya ng mga nakakakilala sa kanya. Ayan po. Ayon po si Job, kapag ang isang taong patay, hindi na po nakakauwi sa bahay. Patay na po eh. Pero maraming naniniwala na yung kanilang patay ay umuwi pa sa bahay. Paano po yon? Ay, nakita ko si nanay. Halimbawa, meron kang paboritong upuan. Yung upuan na gustong-gusto ng mga matatanda, yung rocking chair. Pag nakita nilang gumaganyan yan, na wala naman walang gumagalaw. Ayan si nanay. O kaya yung tatay nila. Ayan si tatay, nandyan. Kasi nakikita nilang gumagalaw ng daan-daan yung rocking chair. Kung ano po yung paborito nung namatay. Ano po? At saka ano pa ba? Pabango. Ay, naamoy ko yung pabango ni tatay. Ibig sabihin, si tatay ay nasa bahay. Marami pong mga ano po tawag nila din? Superstitious belief o paniwala. Kasi po nung araw, sinaunang panahon, wala naman po talaga nagtuturo ng ayon sa Biblia sa tao eh. Kung ano po yung kinalakihan mo, yung tawag nilang salit-saling salita o salit-saling sabi from generation to generation. Kapag kinukwento hanggang sa abutin ng panahon natin, yung nakwentuhan, kinukwento niya rin ganyan. Ano po, kahit na may Biblia na. Kasi nga po, yun ang natutunan nila sa mga matatanda nila, lahi nila. Pero sabi ni Job, hindi na po umuwi sa bahay. Ulitin nga natin, Kung nakakauwi pa ba yung bangkay? Eh, bangkay patay. Sabagay, bangkay na rin po yun, Ito, sa 7:9. Kung paanong ang mga hulap ay nawawala at hindi na nakikita, ganon din ang mga mamamatay, hindi na nakababalik. 10. Hindi na siya makakauwi sa kanyang bahay at makakalimutan na siya ng mga nakakakilala sa kanya. Ito po, ang salita ng Diyos, Biblia po ang ginagamit ko. Ito po, yan. Para malaman lang po ninyo. Ano po, yan. So, ibig sabihin, hindi na po pala umuwi sa bahay kapag patay na. Si lolo, si lola, si nanay, si tatay, si ate, sa kuya, yung mga malilit na kapatid, mga hapo, o kamag-anak, o kaibigan, kumpare, hindi na po pala sila nakakauwi. Kaya, siyempre, noong araw, wala tayong alam sa Biblia, wala tayong magagawa kung ano yung narinig natin sa mga matatanda, ay nagiging tama sa atin. Pero nung makabasa po ng Biblia, dapat tigilan na po yung ganyan. Alam niyo po kung minsan bakit nakakatakot pa yan. Ikaw mismo, tinatakot mo ang pamilya mo eh. Halimbawa, nananahimik ang pamilya niyo, nagkukwento, sabi mo, ay si tatay. Sa pagkabigla, takbuhan ng mga yan. Meron po nangyari sa amin yan sa probinsya namin, sa Pampanga.
yung inupahan namin bahay, up and down. Andun po kami sa baba, sa may lamesa, nagkukwentuhan kaming magpipinsan. Itong tatay nila, may pagkakaano talaga, pagkapilyo. Nagsindi ng kandila. Nung malakas na po yung sindi ng kandila, pinatay, at saka yung inipan niya. Pero hindi namin alam yun, habang masarap ang kwentuhan namin. Ang kwentuhan po namin magpipinsan, tatlo po kami. Yung mga buto-buto. Ang pinagkukwentuhan namin, yun yata yung ginagawa nilang betchin, sabi namin. Kasi bakit ang betchin masarap? Siguro yung mga buto-buto kaka namin. Gabi po yun, nagkukwentuhan kami. Nanginipan po yung kandila. Natural yung kung saan po yung ihip, pababa. Bumaba yung usok, bigla kami makapoy ng kandila. Araw bigla po kaming, hindi. Ako sa sarili ko po napakaliit po ng dadahanan namin paakyat sa second floor. Pero bakit nakalusot po kami lahat doon nang walang nahuhuntog sa amin? Ano po yun? High school naman kami noon. Kung di ako magkamali, kung hindi first year, second year high school na po ako noon. Talagang kumakatakbo po kami. Kaming magpipinsan kasi nakatira po ako sa kanila. Kaya kung minsan, nagiging katatakutan yan. Kung minsan nagiging sanipa yan, baka mayroong madisgrasya o mamatay. Dahil sa ginagawa mong joke, yung pala, hindi na maganda ang kinainatnan. Pero ngayon nakakabasa na pong Biblia, hindi po pala bumabalik. Actually, pagka kinakausap mo yung mga taong patay sa lumang tipan po, meron nakalagay sa lumang tipan. Ano po? Sa Old Testament. Ano po nakalagay dito? Ito po. Levitico 20. Chapter 28. Leviticus chapter 20, verse 6. Kinasusuklaman ko ang mga sumasangguni at sumusunod sa mga espiritistang nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay. Hindi ko sila ituturing na kababayan ninyo. Sa mga Israelite po, Anong sabi ng kasulatan? Kasusuklaman ko. O kinasusuklaman po pala ng Diyos. Sino? Sumasangguni, sumusunod sa espiritista nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay. Yung espiritista. Nung araw po, napasali po kami sa pagiging espiritista. Kagagawat po yun ng tiyahin namin matanda. Yung panganay po ng tatay ko, si Changebes. Ano po? Naalala ko pa, yung tiyahin kong yan. Nadala niya po kami sa espiritista. Naging masugid po kami doon. Maniwala po kayo. Ang kaluluwa ni Usiersa sumasanib doon sa isang medium. At yung medium naman, nang bubunot ng ngipin, wala pong, alcohol lang. Kitang-kita ko po yun Kaya napahanga po kami sa espiritista. Matagal din po kami ron. Ano po? Kanya lang pumalpak yon. Dahil yung chewing ko, na tinitirang ko po sa Pampanga, ang sabi niya, makakakuha siya ng malaking pera sa La Mallorca. Kasi matandang driver po sa La Mallorca yun Inulahan niya.
Aro, hindi po nakakuha ng pera hanggang namatay yun eh. Yung chewing kong yun. Kaya po, nasira ang espiritista sa amin. Meron pong mga ginagamit yung espiritista, hindi po medyo nagbubunot siya ng ngipin. Pagkatapos niya mambunot ng ngipin, magpapakilala siya kung sino siya. Ako si Dr. Jose Rizal. Nasaksiyan ko po yun eh. Nakabunot ng ngipin. Ay, wala pong anesthesia. Ano po? Kapag sinasaniban yung medium, gumaganang-ganon po eh, nanginginig pa kayo. Parang yung nakikita natin sa mga telebisyon, pag sinasaniban ng masamang espiritu, nangingisay. Pero yung espiritista, hindi naman nangingisay. Kapag sinasaniban siya, pagkatapos po, yung espiritu sumasanib sa kanya, nagpapakilala. Ako po si ganito. Nakakapanindig balahibo. Hanggang ngayon po, meron pang espiritista. Ang tawag namin po dyan, espiritic. Di ba meron pelikulang espiritic itong araw? Ang tawag namin dyan, espiritic. So, sa madalit salita, ito po kinasusuklaman pala ng Diyos ang mga espiritista. Sa lumang tipan pa, sa bayan ng Israel, kinasusuklaman pala ng Diyos ang mga espiritista na nakikipagsangguni sa mga kaluluwa ng mga patay. Kaya, ito po yung kawalan ng kahalaman ng tao eh. Pupunta ka sa sementeryo, lalo na kung meron kang problema dinadala, o ano man, basta may bigat na dala ka sa buhay. Kinakausap mong tatay o nanay mo eh. Tatay, nanay, tulungan niyo naman po kami. Hirap po kami sa buhay ngayon. Para bang yung mga patay nila ay Diyos na kinakausap. Eh, patay na po yun eh. Ano po? Kinakausap. Inihingan nila ng tulong dahil sa hirap na dinaranas nila. Lalo na po yung iba kapag namatay na yung sinumpa ng magulang. Nangyayari po kasi, coincidence naman eh. Pag sinabi ng nanay, sinusumpa kita, gagapang kang parang ahas. Kung minsan po nangyayari yun. Kaya nung mamatay yung kanyang nanay, talagang dumaranas ang kahirapan. Yung kinakausap niya, nanay, bawiin mo na yung sumpa mo. Kahit anong namatay, kinakausap, bawiin mo na. Mahawa ka na sa akin. Talagang para pong may kapangyarihan lumalabas sa bibig ng tao. Gumapang kang parang ahas. Ibig sabihin, maghihirap ka sa buhay. Kaya kinakausap din po nila yung kanilang mga yumaho. Pero ngayon po, nung matuto na po ko sa Biblia, nalaman ko na yung mga ganyan, useless na. Lagyan mo man ng bulaklak, ng kandila. Sabi nila, matulos ka raw ng kandila kasi naglalakbay pa yung kaluluwa. Ito pang isang kalokohan. Kasi nga daw, yung kaluluwa nasa lupa pa. Nagpaparandam pa raw. Kaya nagtutulos sila ng kandila. Kumisa sa may simbahan. Diba, punta kayo sa simbahan, may mga tulusan ng kandila. Noon puti lang eh. Ngayon ang kandila, iba-ibang kulay na eh. Bawat kulay, meron ng kahulugan. Talaga naman, ano po? Komersyal, ika nga. Tapos, yan daw pong kandila, yung puti, kaya sila nagsisindi kasi naglalakbay para magliwanag po yung kanyang dahanan. Yung patay. Nalaman ko po yan doon sa matagal po naglingkod sa simbahan, matanda. Ganyan po paliwanag niya.
Kaya nagtutulos ng kandila. Ano po? Kung kumisa naman, kamalas-malasan, brownout, nagkandila, nasunog ang bahay. Nang dahil sa kandila. Nagliwanag ang buong barangay. Bakit? Nasunog eh. Nang dahil sa kandila. Ano po? Pero sabi nga po sa Biblia, kinasusuklaman ng Diyos ang espiritistang sumasangguni sa patay. Yung espiritista po, yun ang kumakausap sa mga kaluluwa. Kagaya nung sa panahon namin, sabi ko nga po sa inyo, nakasali kami dyan sa grupo ng espiritista. Aba, yung tatay ko, sabi ng medium mo, ayan ang tatay mo. Sabi ko, saan po ang tatay ko dyan? Pero siya nakikita niya raw, pero kung hindi ko nakikita. Ang problema, sabi niya, ang tatay mo walang ulo. Paano niya kaya nalaman tatay ko yun? Walang ulo. Pagka ano rin po, siyempre kami, believe kami sa spiritic noon eh. Believe kami. Pumupunta kami sa bahay pa ng spiritic, nag-medium niya sa loob ng bahay. Doon sa ibaba. Nagbibigay naman po kami kung ano yung pwede niyang mapaginabangan, pagkain, ganyan. Napabilib po kami niya dahil po sa tiyahin kong matanda. Ano po? Chang Ebis. Siya po nagdala sa amin sa spiritic. Ayun, wala na po, wala na rin po kaming kaugnayan doon. Kasi magbuhat ng makakilala na ako kay Jesus, niyakap ko po si Jesus, ang kanyang aral. Kaya ko lang sinasabi ito, para malaman ninyo, kayong mga mahilig pa sa mga kinakausap ninyo yung mga patay, wala kayong pinagkaiba sa espiritista. Kasusuklaman po kayo ng Diyos. Wag na po, mahirap pong kalaban ng Diyos. Kaya sabi nga ng Panginoong Yesus, matakot kayo sa Diyos. Sabi niya, tignan ko po ang sabi ng Panginoong Yesus, sa Mateo. Ito po. Mateo. Magnipa English. Sabi po ng Panginoong Yesus, ito. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan nyo lang ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos, siyang may kapangyarihan na siyang may kakayahang pumuksa, kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa nyo sa impyerno. Ayan. Sabi ng Panginoong Yesus, matakot ka sa Diyos. Kasi pag sumasangguni ka sa mga patay, ibig sabihin, halimbawa, patay ang tatay at nanay mo. Tatay, nanay, tulungan mo naman po kami, hirap na po kami sa buhay. Yung inyong mga hapo, sakitin. Kinasusuklaman ka pala ng Diyos. Galit ang Diyos sa'yo. Kapag sumasangguni ka, gaya ng spiritic o spiritista o medium, kung tawagin. Galit pala sa iyo ang Panginoon Diyos. Kaya, huwag mo nang kausapit. Yung mga yumahong patay, kung gusto mo magtulos ng kandila, okay lang. Maglagay ka ng bulaklak, okay lang. Huwag nyo na lang po silang kausapin. Yung iba naman, ang ginagawa. Ipinagdarasal pa. Ipinagdarasal. Para sa inyong dasal. Useless na yung dasal kasi. Alam niyo po, sa Biblia, ang ipinagdadasal, mga taong buhay, hindi po patay. Tignan natin yung sinabi ni Apostol Pablo.
kung yung patay ba o yung buhay ang dapat ipanalangin. Yung iba po, naghahanap pa sila ng mandarasal. Yung manang-manang. Ang galing pong mandasal yun eh. Wala nang basa-basa. Memoryado. Kasi po tumanda silang mandarasal. Anong pinagdadasal nila? Mga taong patay. Yung kaluluwa. Tignan natin yung sinabi ni Pablo. Ito po. Unang Timoteo 2:1. Una sa lahat, ipinakikiusap kong ipanalangin nyo ang lahat ng mga tao. Ipahabot ninyo sa Diyos ang kahilingan nyo para sa kanila nang may pasasalamat. 2. Ipanalangin nyo ang mga ari at ang may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. 3. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas. 4. Ayan, hanggang 3 lang po. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas. Ang ipapanalangin mo, mga taong buhay, hindi po patay. At sabi ni Apostol Pablo, lalo namang hindi mo pwedeng hingan ng tulong, yung patay. Yung patay, hingan mong tulong para sa buhay. Halimbawa, nanay, tatay, tulungan nyo naman po kami. Sinong mananalangin yung patay? At ang kanyang ipapanalangin, ikaw, na buhay. Binaligtad mo yung utos eh. Ang utos, yung mananalangin yung buhay at ang ipapanalangin buhay din. Huwag nyo na pong baguhin ng kasulatan. Matakot kayo sa Diyos. Lagi ko pong sinasabi, kung ano yung nakasulat, tanggapin nyo po. Huwag nyo na pong babaguhin pa yan. Matakot kayo sa Diyos. Hindi po ipinag-uutos ng Diyos na yung patay. Pwedeng manalangin sa Diyos yung patay para sa mga mahal niya sa buhay na mga nabubuhay sa lupa. Ang sabi nga po niya, yung patay wala na pong alam. Wala nang nalalaman. Patay na. Ano po? Yung sinabi ni Job. Balikan natin nga yung sinabi ni Job. Kung paano ang ulap ay nawawala at hindi na nakikita, ganon din ang mga mamamatay, hindi na nakababalik. Hindi na siya nakakauwi sa kanyang bahay at makakalimutan na siya ng mga nakakakilala sa kanya. Alam niyo po, huwag niyo pong babaliktarin ang kasulatan. Huwag kayong gagawa ng inyong sariling opinyon. Sabi ko nga po, pag hindi ka naniniwala sa Biblia, magpagawa ka ng Biblia kaya. Ikaw na lang yung gusto mong ilagay. Kagaya ng mga ibang sekta ng reliyon, nagpapagawa po sila ng Biblia kung anong gusto nila. Yun po ang ginagamit. O kung halimbawa, hindi ka naniniwala kay Apostol Pablo, di palitan mo si Pablo, ikaw na lang ang maging Pablo. Sabi niya, yung ipanalangin mo, yung buhay. Buhay kang nananalangin, buhay din yung pinapanalangin mo. Anong sabi niya? Ito yung mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Kita niyo po. Pagkatapos babaguhin mo pa. Anong dating yan? Di lumalabang ka na sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, yung sumasagguni sa patay, kinasusuklaman ko. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, matakot ka sa Diyos. Kasi yung katawan mo at kaluluwa, itatapon ng Panginoon Diyos sa apoy ng impyerno. Impyerno ka pala mapupunta. Kayong mga sumasangguni. O kayong mga nagpipray sa mga patay. Nakikita ko po yan, yung mga nililibing, sinubukan ko makipaglibing. Sa bagay, nung bata po ako, lumaki ako sa simbahan eh. Kasi sa probinsya po namin,
ah, yung mga kalaro po namin ay mga nagtatrabaho sa simbahan. Kaya pag kami patay, nakikita ko po yung ginagawa ng pare. Hindi naman sa paninira, ano? Yung binabanggit po ng pare yung patay. Na sana kunin na siya ng Diyos. Oh. Kaya yung pare, kasalanan din ang ginagawa niya eh. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, bago ka man lang mamatay, magsisi ka. Eh yung patay, makakapagsisi pa ba yun? Tignan po natin sa hawit, anong nakalagay? Meron po nakalagay dito sa libro ng hawit. Sa 115, doon sa dulo. Ito po. 115 ng hawit. Verse 17. Ano po? Ang mga patay ay hindi na makakapagpuri sa Panginoon. Sila na nananahimik na. Oh, yun daw patay. Pagkatapos ipapanalangin mo yung patay, na sana, sabi nila sa simbahan eh, Panginoon, yung kaluluwa po ni Jose, sana po makasama mo sa iyong piling. Yan po sinasabi ng Padre. Eh dito po, ang mga patay. Oh, yun nasa kabawang patay na yon. Alos wala na laman loob yun, wala nang dugo. Dahil sa paninarya. 115 ng awit, verse 17. Ang mga patay ay hindi na makakapagpuri sa Panginoon. Sila na nanahimik na. O nananahimik na, wag nyo na po silang guluhin. Kaya kung minsan sabi po nila, respeto nyo naman ang mga patay. Sa mga burol, ganyan po eh. Igalang nyo naman ang patay namin. Di po ba sinasabi ng mga tao yan? Oh. Igalang. Respeto. Nananahimik na nga. Nakaiga na. Igalang mo na lang. Eh bakit naman itong pare? Ginugulo niya pa yung patay. Wala pong personalan. Nakikita ko po yan. At nakikita ko. Ngayon, hindi na raw pwedeng magpuri sa Diyos yung patay. Eh wala na lifeless. Sa 18 po, ano sinasabi sa verse 18? Tayong nabubuhay ay magpuri sa Panginoon ngayon at magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon. Sino daw po ang pwedeng magpuri sa Diyos? Tayong mga nabubuhay. Eh yung patay, wala na. Sabi ko nga po, yung lola ko, kamamatay Noon po, yung sa puninarya, embalsamador. Sa bahay lang po yung embalsamong lola ko eh. Nakita ko po iniwa dito yung ugat. Pagkatapos pinasok yung os. Sinakson yung yung dugo. Ang dami po nakukuha ng dugo. Nilalagay po nila doon sa yung boting malaki na meron pong tenga. Nalagay po doon ang dugo ng lola ko. Umaray ba yung lola ko? Nang iwain nila dito para kunin yung ugat? Wala nang anesthesia eh. Kasi nung araw po, ganun po sa probinsya. Sa bahay lang tinatrabaho ng embalsamador. Kasi po, kabarangay namin yung embalsamador. Ano po? Kabarangay namin. At yung kapatid niya, naging kaklase ko pa. Elementarya.
Yung kinukwento ko po, elementarya pa po kami, ano. Oh, umaray ba yung lola ko? Hindi na. Hindi na po. Oh, kamamatay lang nun, ha. Hindi nga umaray, makapagpuri pa kaya sa Diyos. Wala na po. Ang patay, ang tao galing alabok. Saan babalik? Alabok. From dust to dust. Yan ang sabi po ng Diyos kay Adan. Nang magkasala si Adan, sa chapter 3, diyan ka kinuha, diyan ka rin babalik. Ano po? Sandali, meron pa akong titignan. Ito, sa mga ngaral naman po. Mga ngaral 9:5. Alam ng mga nabubuhay na sila'y mamamatay. Totoo naman yun eh. Alam naman natin mamamatay talaga tayo. Pero ang patay ay wala nang nalalaman. Wala na ring gantimpalang tatanggapin at makakalimutan na. 6. Ang pag-ibig nila, puhot at inggit noong nabubuhay pa, wala na. At wala na rin silang malay sa lahat ng nangyayari rito sa mundo. O, kita nyo? Wala na po palang alam yung patay sa nangyayari sa mundo. Oh. Sabi ko nga po, yung kamamatay yung lola ko, si Lola Maria. Oh, nanonood kami mga apo niya. Alam niya ba yon? E di sana sinabi niya, "Hoy, huwag kayong manood." Wala na po. Eh, gaano pa kaya kung matagal na siyang patay? Mas lalo na. Eh, kung skeletal na lang, skeletal. Kalansay. Oh, lalo na yung, sabi ko nga po, yung tatay ko, nanilibig yung nanay ko, inukay na lang po namin sa tatay ko. Eh, di sana sinabi ng tatay ko, "Oh, ba't pa pinatok sa nicho yung bungo ko?" Oh, di ba? Nilagay ko pong gano'n sa nicho eh. Ito pala yung tatay ko eh. Oh. Kaya, alam niyo po, ako sinasabi ko kung ano po yung undas. Ay, di pa naman nasasabi, ano? Yan po ay isang reunion. Reunion. Bakit ko po nasabing reunion ang undas? Yung mga kamag-anak mo na hindi mo nakikitang matagal sa malayong lugar, sila po ay dumarating sa mga panahon ng undas. Doon po kayo nagkikita-kita, nagchichika-chika. Malay ninyo, yung inyong kamag-anak medyo mayaman na. Dahil undas, pagkatapos ng undas, Pasko, makakapamasko pa kayo. Kaya napakaganda po yung undas. Pero buting dinudulot, may samang dinudulot. Ano yung sama? Yung pag kinausap mo yung patay, yun ay masama. Kasi galit ang Diyos dyan. Ano po? Kasi ang nananalangin, taong buhay, at ang pinapanalangin, taong buhay. Hindi yung patay yung nananalangin sa taong buhay. O yung taong buhay nananalangin, yung patay na taho, yung bangkay. Mali na po yun. Kaya itong mga pari, ewan ko ba naman sa kanila, mukhang hindi yata sila nagbabasa ng Biblia. Pinapanalangin pa yung patay. Tama na mga pader. Ay padre, bawal pala magtawag ng pader. Nakalagay sa Biblia dyan, sa Mateo 23. Huwag niyong tawagin pader. Pero yung tatay mo, pwede mo tawagin pader kasi tatay mo yon. Pero yung mga spiritual leader, tawagin mong pader, wag.
Pinagbabawal po ng Panginoong Yesus yan. Huwag nyo na lang po sanang gambalahin pa yung mga namatay na. Ano po? Kaya kayo nanonood nitong video ko, kaibigan, i-share mo rin sa iba. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, bago ko lang mamatay, alalahanin mo ang Diyos. Panguli pong talata. Ganito po ang nakalagay. Babasahin ko po Mangangaral 12:1. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa, bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong hindi ako masaya sa buhay ko. 2. Alalahanin mo siya bago dumilim ang araw, ang buwan at ang mga bituin na parang natatakpan ng makapal na hulap. 3. Darating ang araw na manginginig ang iyong mga bisig at manghihina ang iyong mga tuhod. Hindi na makangunguyang mabuti dahil ilan na lang ang iyong ngipin at lalabo na ang iyong mga paningin. 4. Ang tenga mo ay hindi na halos makarinig. Hindi na makarinig kahit ang ingay ng gilingan. Magigising ka sa huni ng mga hibon pero hindi mo marinig ang kanilang awitan. 5. Matatakot ka nang umakyat sa mataas na lugar o lumakad sa lansangan ng nag-iisa. Puputi na ang iyong buhok, hindi ka na halos makapaglakad. Lahat ng gana mo'y nawawala. Sa bandang huli, pupunta ka sa iyong tahanang walang hanggan at marami ang magluluksa para sa iyo sa mga lansangan. Ayun po, 6. Kaya alalahanin mo ang Diyos habang nabubuhay ka pa. Habang hindi pa nalalagot ang kadenang pilak at habang hindi nababasag ang gintong lalagyan. At habang hindi pa rin nalalagot ang tanikala ng timba sa balon at bago masira ang kalo ng balon. 7. Kung magkagayoy babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula. At ang espiritu mo ay babalik sa Diyos na siyang may bigay nito. 8. Ako nga ang mangangaral, sinabi ko, walang kabuluhan, tunay na walang kabuluhan ang lahat. O, kita nyo? Anong sabi po? Bago dumating yung ulingantungan mo. Sabi niya, sa 7, kung magkagay, babalik ka sa lupa. Yan, galing po tayo sa lupa, babalik tayo sa lupa. Yan na din ang sinabi kay Adan. Sa Genesis 3, nung magkasala po si Adan at Eva, ang sabi ng Diyos, pinalaya sa Garden of Eden, sabi ng Diyos kay Adan, Andan, ang mula ngayon, ang ikabubuhay mamagmumula sa iyong pagod pawis. Magbungkal ka ng lupa, diyan ka nang galing at diyan ka rin babalik. Ito, title, ang pagkakasala ng tao. Chapter 3 ng Genesis. Tingnan lang po natin, kay Adan. Titignan ko lang kasi wala po tayong footnote o kodiko, Ganito po, Genesis 3:17. Sinabi rin niya sa lalaki, si Adan po ito ang sinasabihan ng Diyos. Dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng gusto para makakain. 18. Tutubo sa lupa ang damo at alaman may tinik. Ang kakainin mo'y manggagaling sa mga pananim na sa bukid. 19.
Kinakailangan magpakahirap ka ng gusto para makakain hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Yan. Kaya ayon sa mga Bible scholar, ang unang farmer sa kasaysayan ay walang iba si Adan. Nagbungkal siya ng lupa para siya mabuhay. Chicha. Dati libre. Kumukuha lang ng prutas. Kanya lang, pinakyalaman po nila yung pinagbawal ng Diyos na prutas sa gitna ng halamanan. Isipin nyo po sa dami ng prutas kung bakit ito si Satanas nadali si Eva. Nabiktima si Eva. So, kinuha ni Eva ang prutas, kinain. Alam naman niya, bawal. Pero natukso po siya kay Satanas. At nadamay pa yung kanyang asawa. Kaya pinalaya sila sa Garden of Eden. Kaya sabi ng Diyos, diyan ka, ang galing sa lupa, diyan ka rin babalik sa lupa. Yun po ang kanyang kabuhayan. Nagbungkal po siya ng lupa para mabuhay siya. Kaya siya po kauna-unang magsasaka. Ano po? Yun din po ang nakalagay doon sa binasa natin kanina. Na sa lupa, yung sa ang mangangaral. Sa lupa ka rin babalik. Kaibigan, i-share mo naman ang aking munting video. At kayo na-share naman, i-share niyo po. Ang aral dito, huwag na po kayo sumangguni sa mga patay. Huwag kayo sumangguni sa mga espiritik o espiritista o mga medium kung tawagin. Kasusuklaman po kayo ng Diyos. Magagalit ang Diyos sa inyo. Sabi ni Jesus, matakot kayo sa Diyos. Huwag niyo po kalabanin ng Diyos. Sabi ni Jesus, may kapangyarihan ng Diyos na yung katawan at kaluluwa mo itatapong ka sa apoy ng impyerno. Ano po? Huwag. Gawin niyo po, habang nabubuhay kayo, magsisi, talikuran ang inyong mga kasalanan upang sa ganun dumating man po yung kamatayan, nakahanda po kayong mamatay. Panguli, dagdag ko lang. Anong sabi ng Biblia? Kaya po naparito si Jesus, ating tagapagligtas. Tanggapin niyo po, ayan o. Isa lang ang magliligtas, wala nang iba. Wala nang pakialam yung mga santo-santa. Ito lang si Jesus, ang tagapagligtas na binigay ng Diyos. Tanggapin niyo po. Si Jesus, ayan, nakasulat na oh. Magkabilang ka daliri, nagtuturo ako. Ayan oh. In Christ alone. 4:12. Basahin ko po para makita niyo po. Isuko niyo po ang buhay niyo kay Jesus. Si Jesus po ang anak ng Diyos. Ano po? Para sa ating kaligtasan. Kaya binigay po si Jesus para po yung kasalanan natin mapatawad. 4:12 ng gawa. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Kaya kay Jesus po lamang, wala nang iba. Para huwag kayong pagalitan ng Diyos, sumunod kayo kay Jesus sa kanyang anak. Kaya niya pinadala yan. Dahil alam ng Diyos, wala tayong magagawa. Kasi tao tayo. Si Jesus hindi po tao, anak ng Diyos. Kayong mga kulto dyan na nagsasabing tao, nagkatawan tao, hindi tao. Iba yung nagkatawan tao sa tao antimano. Kung tao ka, magkakatawan tao ka pa. Si Jesus kasama ng Diyos sa langit, pinadala dito para yung kasalanan matubos. Dahil wala tayong kapangyarihan para matubos ang kasalanan natin sa Diyos. Kasi tao tayo, mahina. Ano po? Kaya pinadala si Jesus. Ang gawin mo, tanggapin mo si Jesus. Sa buhay mo, isuko mo buhay mo kay Jesus na siyang tagapagligtas natin. Amen?
Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin mula sa lumang tipan ang mga kasaysayan. Kinasusuklaman mo po yung mga sumasangguni sa patay. Ano po? Salamat po, Panginoon Diyos. Babala po yun sa amin, kaming nabubuhay ngayon, sa aming panahon. Salamat po yung mga nakinig ng video. Sana po, kabagan mo sila, Panginoon Diyos. Kung ano man yung paniwala nila, tanggalin mo po. Palitan mo ng bago yung nakasulat po sa Biblia. Kung meron po silang kabigatan sa buhay, yung paghahanin sila, O Diyos. Kung meron pong mga iba't ibang sakit, pagalingin mo po sila. Tunay nga sa iyo, Diyos, walang imposible. Lahat ng bagay ay posible. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Kaibigan, nasa programa po kayong Ang Tunay na Pagbubunyag. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tandaan niyo po, ang mali ay mali. Kung mali ang pananampalataya mo, itapon mo. Yakapin mo yung nasa Biblia. Gaya ko, niyakap ko ang nakasulat sa Biblia. Amen po ba, kaibigan? Kayo po nasiyaran, i-share nyo rin sa iba. Sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, kapitbahay, kung sino man na nabubuhay pa. Na po, na nakikita nyo wala sa direksyon ng kanyang pamumuhay, share nyo po siya. Salamat po, ano? Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nagsasabing, God bless us all. Ito po ang Bibliang gamit ko, ang salita ng Diyos, Biblia. Bye-bye!